Today, no, I haven't lost my faith. I must confess right now that it's hard for me to pray, but I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you've died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor, because your word is true, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor, because your word is true, I will sing, I will sing, I will sing. Ama namin banal, pinupuri ka namin, niluwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Sa ilamang Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming buong kaluluwa, Panginoon. Sa ilamang kami nagtitiwala, sa ilamang kami, Panginoon, sumasandig at nananangan sa lahat ng oras. Panginoon, salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin, na sama-sama kami nagpupuri. Hindi man po kami physically present, hindi man po kami physically na nagsasama-sama, Panginoon, pero iisa po kami sa Espiritu na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon,
Sa pananambahan po namin, ikaw po ang patuloy na manguna, ikaw po ang sumama sa bawat isa. Pagkaloob mo po sa amin ang inyong banal na Espiritu. Panginoon, dadalangin din po namin na gawin mo kaming karapat-dapat na umarap sa iyong presensya. Panginoon, linisin mo po ang aming pong pagkatao, aming pong espiritu, aming kaluluwa sa anumang bahid ng kasalanan. Saliksikin mo po, Panginoon, ang aming mga puso sa anumang karumihan. Patuloy mo po kaming talisayin, linisin, upang tunay kami na maging karapat-dapat at tumanggap sa iyo. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil isa kang Diyos ng pagpatawad, isa kang Diyos ng pagmahal. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila namin mga pagkakasala, sa kabila namin mga karumihan, ay patuloy mo kami na minamahal at tinuturing na iyong mga anak. Panginoon, dinadalangin po namin na samahan mo po ang bawat isa, pagkaloob mo po sa bawat isa ang iyong kapayapaan, ang kagalingan, pagkaloob mo po ng kalakasan ang bawat isa, lalo-lalo na po sa mga panahon ito, Panginoon, na naharap kami sa maraming krisis sa buhay. Panginoon, dinadalangin ko po ang lahat ng manggagawa sa iyong utusan. Dinadalangin ko po ang music ministry, Panginoon, bigyan mo po bawat isa ng talent, ng wisdom, upang madala po nila ang kongregasyon sa isang tunay at makabuluhang pananambahan. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong sahero sa araw na ito. Pagkalooban po siya ng wisdom, Panginoon, nawa po ang bawat pangungusap, bawat salita na nilagay mo sa kanyang puso, Panginoon, ay dumaloy sa bawat isa ng mga karinig. At ang mensahe po ito, Panginoon, ay maging sandata namin sa pang-araw-araw namin buhay, Panginoon. Panginoon, ikaw lamang ang pupurihin namin, dadakilain namin ngayon at magpakailanman. Panginoon, lahat po ito ay dalangin ko sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. We invite you in each of our homes. Samahan niyo po kami sa panahon ng kagalakan o maging ng mga pagsubok. Kayo lang po ang aming hinihiling, kayo lang po ang aming aasamin. Be with us, O Lord, and live within us, O Father. Set me apart, gave me a new heart, feeling compassion to share your great love. Show me your ways, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I might dwell in your arms forever, lifting up your name. Dwell in your arms forevermore. That I might dwell in your arms forever, lifting up your name. Dwell in your arms forevermore. I run to you, my strength and refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path, this one thing I ask. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forever.
tanggapin po ninyo ang aming mga awit, ang aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay inyong samahan sa panahong ito. Kami man po ay magkakalayo-layo, Lord God. Sama-sama po kami sumasamba sa inyo, ang aming Diyos. You are all we need, Lord God. You are our peace. Heal our hearts and heal our minds, Panginoon. Kapayapaan namumula sa inyo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang lalaisip pa, kundi mawalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Kapayapaan namumula sa inyo. Kaligayahan nakamit sa piling nyo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang lalaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Wala nang hanapin pa. Wala nang lalaisip pa, kundi mamalagi sa piling nyo, aking Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling nyo. Kaya ang naisin ng puso
Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa pagkakataon na mapapurihan namin kayo, O Diyos. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat oras ng aming mga buhay. Panginoon, gamitin niyo po ang mensaheng aming mapapakinggan upang maging kalakasan ng aming mga loob, maging ginhawa sa aming puso na babagabag, at maging sa aral sa mga aming mga buhay. We offer our lives to you. In Jesus' name, Purihin ang ating Diyos. Praise God. Luwalhatiin, dakilain, at patuloy nating sambahin ang ating Panginoon. Sa economics, meron pong tinatawag na law of supply and demand. At kita ho natin na may mga pagkakataon, nagkukulang ang supply. Nagkukulang ang supply kapag ang tao ang supplier, nagkukulang. Although may mga supplier na hino-hoard yung mga commodities. Kaya akala no iba nagkukulang. Sa ating Panginoon, kung siya ang ating supplier, kailanman hindi tayo magkukulang. At ang ating Diyos, kailanman ay hindi niya i-hoard, hindi niya i-withhold ang magagandang bagay para sa atin. Ang Diyos natin ay mapagbigay, mapagkaloob, at again, kung siya ang ating supplier, we have more than enough. At yun po ang pamagat ng mensaheng pagsasaluhan natin ngayong umaga, more than enough. Tayo po ay manalangin. Diyos aming Ama, salamat po sapagkat muli kaming nagkatipon upang Ikaw ay aming sambahin. At salamat sa aming pagsamba, Ikaw aming Diyos ay naluluwalhati. Ikaw ay nakatunghay sa amin, nakangiti at nagagalak ka, na kami tignan na magkakapatid, magkakasama, although nasa kanya-kanyang tahanan ang aking mga kapatid, iwahiwalay kami, yet in spirit and in truth, we are united, worshiping you, O God. At yun nga, Lord, nagagalak ka, kaya kami po ay nagpapasalamat. Sa bahaging ito, Panginoon, magsasalo-salo muli kami ng mensahe. Ang mensahe, Panginoon, ay gamitin mo para kami ay turuan upang lalo kaming matuto sa paraan ng pamumuhay na mas mainam, kaaya-aya, may pakinabang sa ibang kapwa, at Ikaw, Panginoon, ay maluwalhati sa uri ng aming pamumuhay na madadagdagan ang kaayusan matapos naming mapakinggan ang mensaheng aming pagsasalu-saluhan. Amang banal, pagharian niyo po kami as we listen to your message. Kami, Panginoon, ay pagharian mo, bigyan niyo ng isip na madaling makauunawa at pusong tatanggap ng iyong pagtuturo at pagtutuwid. Lord, maghari ka, maluwalhati ka sa aming pananambahang ito. Ito po, Diyos, ang aming dalangin
Sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and Amen. More than enough. Sa 2 Kings chapter 4, verse 42 to 44, a man came from Baal Shalisha, bringing the man of God 20 loaves of barley baked from the first ripe grain, along with some heads of new grain. Give it to the people to eat, Elisha said. How can I set this before 100 men? His servant asked. But Elisha answered, give it to the people to eat, for this is what the Lord says, they will eat and have some left over. Pagpalain ng Diyos ang mensahe na ating pagsasalu-saluhan na hanguin natin sa ating text, 2 Kings chapter 4, 42 to 44. Nung panahon pong ito, nang ito ho ay sinaad ni Elisha bilang propeta, noon po ay merong famine. At dahil sa famine, marami po ang nagugutom. At siya po ay may kasamang maraming kalalakihan at karamihan sa kanila ay mga propeta kasamahan ni Prophet Elisha. Ang mga propeta, nung panahong hindi pa po nasusulat ang Biblia, hindi pa ho ito nakakanonize, wala pa ho yung 66 books of the Bible, yung 39 sa Old Testament and then 27 books sa New Testament. Ito yung canonized na tinatawag po, nire-refer natin as the Bible. Wala pa po noon ang Bible. Ang Diyos ay hindi pa ho nanguna upang masulat yung kanyang written word. Okay? So yung mga prophet ho noon, pag sinabing propeta, sila ho yung mga spokespersons of God. Na kapag nagsalita po sila, Diyos ang nagsasalita at ginagamit po sila. Kaya nga itong si Prophet Elisha, nung sinabi niya sa kanyang servant, ihain mo ang 20 barley bread na ito, yon ang sabi ng Diyos. So, ang God ay nagsasalita sa pamamagitan ni Elisha. Sabi po, tingnan ho natin sa verse 43. Ulit ho, tingnan niyo po itong talata. How can I set this before 100 man? His servant asked. Kasi si Elisha, inutusan yung kanyang servant na yung 20 tinapay ay ihain niya doon sa 100 lalaki na nagugutom. And so, itong kanyang servant ay nag-reason out. No? But then, tignan niyo ho yung tugon ni Isaiah doon sa kanyang servant. Elisha answered, give it to the people to eat. Take note, tignan niyo yung kasunod. For this is what the Lord says. They will eat and have some left over. Ito ang sabi ng Diyos. So, ihain mo at merong sosobra buhat dyan sa 20 tinapay na iyong ihahain. So again, there was a famine. Yung mga tao nagugutom. And there were 100 hungry, gutom na mga kalalakihan. Marami sa kanila mga prophets, nakasama si Elijah. Si Elisha. Itong si Elisha ay, alam niyo, mabuti ang kalooban. Hindi siya makasarili, hindi siya selfish. Merong dumating na nagpadala sa kanya, para sa kanya lang, no, ng ayuda. 20 loaves of bread. Sa kanyang kababaang loob at sa kanyang pagiging mabuting tao, meron siyang he's a kind-hearted person. Hindi niya maatim na siya lang ang kakain at mabubusog. Mga kapatid sa Panginoon, sa panahong ito, napakarami pong tao ang nagugutom.
At napakagandang practice na maluluwalhati ang Diyos na kung meron tayong maitutulong sa mga taong nangangailangan, tulungan po natin in the name of Jesus. Iabot po natin ang kaya nating ayuda na pwedeng ipagkaloob. Alam niyo po, napakahalaga na napaka-importante na sa panahong ito ay magkatulong-tulungan ang mga magkakapatid sa Panginoon. In fact, kahit hindi natin kapananampalataya, ay pwede nating tulungan in the name of Jesus. Hindi naman natin kayang ibigay lahat ang kanilang pangangailangan. Kung ano lang yung kaya natin. And so, si Elisha, ganun po. Sabi niya sa kanyang servant, ihain mo sa kanila ito. Ihain mo, kasi gutom sila. Nag-react yung kanyang servant. Sabi niya, how can I set this before 100 men? His servant asked. Alam nyo, siguro kung ako rin yung servant at paiiralin ko yung aking pagiging objective, sasagutin ko rin at mag-reason out din ako kay Elisha. At ganun din marahil ang aking sasabihin, Sir, 100 taong lalaki yan at gutom na gutom. May dalawang dahilan kung bakit, halimbawa ako, kung bakit magsasabi ako ng ganon. Una, yung 100 men na yon, gutom. 20 tinapay, loaves of bread ang ihahain. And so, mabibitin. Mabibitin. At dahil mabibitin, second reason ito, baka magkagulo. Baka mag-agaw-agawan. Kasi 20 tinapay lang. 100 tao yun. Mga kapatid, sa mga kalalakihan na katulad ko, ang size pa, no? Aba, pagkagutom, ang hirap pigilin yan. Talagang, baka magdambahan yan, magtulakan, at kung sino yung pinakamalakas, siya yung pinakamaraming makakain. Kumbaga, ang law na i-applyan, I don't know, if you're familiar, meron pong tinatawag yung law of the jungle. Ganun o mangyayari yung survival of the fittest. Yung magsusurvive, yung pinakamalakas. Na mag-aagaw-agawan yan. So, iniisip ngayon itong servant, Sir, paano ko ito serve? Paano ko ito ihahain? No? Kulang ito, bitin ito. Hindi siya sasapat. At baka mag-away-away. Pero sabi ni Elisha, ang sabi ng Diyos, this is what the Lord said. Serve it. Ihain mo at sasapat at merong matitira. Ang ganda nung sinabi ng Diyos, no, through Elisha. Sa konti na yan, sa 20 na yan, hindi yan mabibitin, sasapat yan, kakain sila, at meron pang sosobra. Yung servant, na-convinced, and so he obeyed. Maganda rin naman ang naging attitude ng servant. At tayo rin naman, mga kapatid sa Panginoon, anuman ang pinagagawa sa atin ngayon ng Diyos, na sinasabi sa atin as we meditate on His Word and as we listen sa mga messages na naririnig nyo sa panahong ito online. At yung mga iba na nakaka-attend ng Bible study na may distancing, yung naririnig nyo na itinuturo, somehow ang Diyos nagsasalita sa atin. By the way, wala na hong propeta ngayon. The last prophet sa Bible po, sa New Testament, ay si John the Baptist. Being technical ito, yung spokesperson of God. Kapag ka nagsalita, Diyos ang nagsasalita through that prophet. Ngayon, pwede ang Diyos magsalita through His written word, ang Bible, or through sa mga messages na sinishare ng mga servants of God. No?
wala na yung sabi ng Diyos sa akin, sabihin ko to sa iyo. Wala na yung ganon, mga kapatid sa Panginoon. Kaya yung mga magsasabi, lalo pa merong, kita niya, nagagamit yung sinasabi na siya ay ganon, na siya ay inutusan ng Diyos, may pinasasabi ang Diyos. Mga kapatid, huwag kayo basta-basta maniniwala doon. Kasi yung iba ron, racket. Nagmamanipulate, nanloloko. Iba ito na pinag-uusapan natin, ito si Prophet Elisha nung panahon po nila. And so, itong servant, nakinig. And so he did what the Lord told Elisha, no? Na sinabi dun sa servant. And so he served. Sumunod siya. Tayo mga kapatid sa Panginoon, maganda rin yung attitude na yan. At yun ang dapat. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos. By the way, ang Diyos pwede rin mangusap sa atin sa paraan na nananalangin tayo. Ang Holy Spirit, as we pray, pwede tayong bigyan ng conviction na, anak, ito ang gawin mo. Ano man yung ini-instill sa isip at sa puso natin na hindi kumukontra sa tinuturo ng Panginoong Jesus. In the name of Jesus, I suggest, gawin mo. Gawin natin, mga kapatid sa Panginoon. And so, again, the servant obeyed. And nakita natin ano ang naging resulta, nakakain yung 100 lalaki. Then he set it before them, and they ate, praise God, and had some left over, according to the word of the Lord. Mga kapatid, kung merong isang bagay na magaganap, na hindi pwedeng hindi maganap, ay ang sinabi ng Diyos. Kaya nga pati yung mga pangako niya, napakagandang panghawakan. At kung tayo mga kapatid ay manghahawakan sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, anumang kabagabagan sa ating buhay, mga kapatid sa Panginoon, ay pwede nating pagtagumpayan. Anumang worries, anumang triggers for us para ma-stress, ma-overcome natin, mapagtatagumpayan natin. The key, simply obey the Word of God. Kasi yung sinabi niya will come to pass. It will happen. Yung mga pangako niya. Alam niyo ba sa Bible, although personally hindi ko pa nabilang, pero sabi ng mga scholars, meron 366 times na sinabi sa Bible yung do not worry. Do not be afraid. Do not be anxious. Sa iba't ibang paraan, pero yun ang tono, yun ang essence. No? Do not be dismayed. Huwag kayong mabagabag, huwag kayong matakot, huwag kayong magulumihanan. 366 times daw. Mga kapatid, sa isang araw, sa isang taon, meron lang tayong 365 days. At kung leap year, meron tayong 366 days. So what's the point na ini-stress ko? Every day may sinasabi sa atin ng Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mabagabag, huwag kang mangamba. Huwag kang mangamba. Do not be discouraged. Do not be dismayed. Do not worry. Do not be anxious. So every day, meron pala tayong supply na gano'n. Ano? Na sinasabi ng Diyos. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. At siya ang nagsasabing, andito ako, tutulungan kita. Kung nahihirapan ka, andito ako. Kung hindi ka makatayo, itatayo kita. Kung hindi ka makalakad, kakargahin kita. Ganun ang ating Diyos. Naalala ko, at siguro alam din ng marami sa atin, kung di man tayong lahat, merong similar incident, pangyayari, ang Panginoong Jesucristo nagpakain din. Pero mga kapatid, hindi lang 100 taong gutom. Sa John chapter 6,
isa sa mga itinuturo doon, no? Ang Panginoon ay nagpakain. At sa 14, sabi, after the people saw the sign Jesus performed. Ano yung sign that Jesus performed? Pag binasa niyo from verse 1 to verse 13, ang Panginoon nagpakain ng 5,000 lalaki. Jesus fed the 5,000 men. He fed the 5,000 men with 5 loaves of bread and 2 fish. At dito, meron pang ulam, 2 isda. Kaya lang, 2 lang. Ang pakakainin, 5,000 mga kapatid. At sabi, mga lalaki. So, hindi accounted yung mga babae at mga bata. At gutom din. Gutom din. And so, sa verse, 14, ang sabi, the people were so amazed. Bakit? Kasi galing dun sa 5 tinapay, galing sa 2 isda, napakain ang 5,000 at ito, sobra pa. Because at the end, nung kanilang meal time, ang sabi ng Panginoon, ipunin nyo yung mga natira. Inipon ng mga alagad. Alam nyo kung ilan ang nakuwang bakol o kaing? 12. Sobra. At ako iniisip ko, yung sobra na yon, yung mga tao pauwi, pinabaon ng Panginoon. Baka kasi on their way home, magutom, wala silang kakainin, pati yon sinupply na ng Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo is the greatest supplier. At pagka siya nag-supply, ulitin ko yung sabi ko kanina, hindi magkukulang. Laging sapat at sobra. Alam niyo, gustong-gusto ko yung sa point ni Elisha, at lalo dito sa feeding of the 5,000. Actually, 2 beses ginawa ng Panginoon yun eh. Feeding of the 4,000 and then the feeding of the 5,000. Nung kumain sila, merong statement na sinabi, they all ate and were satisfied. Hindi lang basta kumain at hindi lang sobra yung supply na ibinigay ng Panginoon, yung ayuda na binigay ng Panginoon, hindi lang siya eksakto, kundi sumobra, but the point is this, yung isinupply, satisfied yung mga kumain. Alam nyo, minsan nakakalungkot, at kung meron sana sa ating nakikinig ng mga kinauukulan, yung mga sinusupply ninyo sa ating mga kababayan, tignan nyo naman kung ito ay karapat-dapat pang ibigay sa mga kababayan natin. At salamat kung nabibigyan nyo ng pansin. At tignan nyo rin naman, kasi minsan, enough naman yung supply na pwedeng ibigay. Kaya lang, pagdating sa pagbibigyan, nagkukulang. At hindi ko alam, hindi rin alam ng marami kung saan napupunta yung supply na dapat sa ating mamamayan. But the point is this, mga kapatid, sa ating lahat. Kung yung supplier ng mga tao ay nagkukulang sa supply para sa mga nangangailangan, tayong mga anak ng Diyos, as we trust in the Lord, as we hold on to His promises, and as we commit ourselves to God and do our part, mga kapatid, hindi magkukulang ang supply ng Panginoon at sa supply niya masasatisfy tayong lahat. Mga kapatid sa Panginoon, madalas kong banggitin ito eh. Sa pagkain, ayoko ho nung ako'y nabubusog lang. Ang gusto ko ho, habang kumakain, satisfied ako sa kinakain ko, at pag nabusog na ako, hindi lang ako busog, kundi satisfied ako. Yung bang hinihimas-himas ko pa yung tiyan at sinasabi ko, ang sarap, yung bang sayang busog na ako, sana wag pa ako mabusog. Yung bang ganun ang dating ko.
Ewan ko, kayo rin ho siguro, ganon. Yung tinanong ka, pagtapos mong kumain, tinanong ka, masarap ba? Ang sagot mo nabusog ako. Masarap? Nabusog ako. Ang layo naman ng sagot. Iba yung nabusog ka lang. Iba rin yung satisfied ka. Mga kapatid, ang ating Panginoon, pag siyang supplier, hindi tayo mabibitin. At hindi niya iwi-withhold ang mabubuting bagay para sa ating mga anak niya. Sa panahong ito, mga kapatid sa Panginoon, sa panahon ng kagipitan, katulad nito, may pandemic pa rin, at sa panahon ng pangangailangan, hindi lang sa ganitong kalagayan, tandaan natin na meron tayong Diyos na good provider. Our God, the Lord that we worship, true enough, will provide. Sa panahong gipit at sa tingin mo wala ka ng daraanan pa, sabi nga, God will make a way. In a situation that you as far as your perspective is concerned, parang there seems to be no way. Yes, mag-agree ako. Sa pagtingin mo, sa perspektibo mo, it seems to be no way. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, magtiwala tayo. He will make a way. At tandaan natin, yung paraan ng Diyos, hindi necessarily paraan natin. So ang sa atin, i-search natin, i-seek natin ang mukha ng Panginoon. Maging sensitive tayo sa Kanyang guidance. Kasi minsan gusto natin dito dumaan, ang Panginoon huwag ka dyan dadaan sa iba. Huwag yan ang gawin mo, ito gawin mo. Do it. Obey what the Lord has told you, and He will make a way. And let us not forget, mga kapatid sa Panginoon, with God, nothing is impossible. Sa mga tao, napakaraming imposible. But with our God, nothing is impossible. Yung bang sa atin, hopeless ka na, pero ang Panginoon, kita mong ginawa, Hindi ko ma-explain kung paano ginawa ng Panginoong Hesukristo, kung paano ginawa ng Diyos, yung pakainin, yung libo-libong tao. Hindi ko ma-explain yon. Siguro, kung maaaring sabihin iba, to simplify, Pero ito lang ang tingin kong sagot. Miracle. At mga kapatid, hanggang sa panahong ito, ang ating Panginoong Hesukristo ay gumagawa pa rin ng miracle. With God, with our Lord, nothing is impossible. Tandaan natin na sa panahon ng kagipitan at pangangailangan, ang ating Panginoon ay handang saklolo. Siya yung handang saklolo. Again, sa Psalms 46 verse 1, the Lord is my refuge and my strength. He is the very present help in times of trouble. Sa panahon na tayo ay nasa kagipitan, ang Diyos ang handang saklolo. At huwag natin kalilimutan yon. Kasi pag nakalimutan natin, ma-overwhelm tayo ng mga triggers na yan for us to become anxious, mag-worry, and then ma-depress at magkasakit na at kung ano-anong karamdaman. Lagi nating iisipin, kasama natin ang Diyos. He is always with us. At sabi ko nga kanina, ang pangako niya, pwede nating pananghanan. He is with us. He has promised, I will never leave you. I will never forsake you.
And finally, mga kapatid, sa panahon ng kagipitan at pangangailangan, meron tayong supplier. Ang Diyos ang ating supplier maging sa panahong ito na may pandemic. Magkukulang ang supply ng gobyerno. Magkukulang ang supply ng kahit sino mang tao. Pero yung supply ng Diyos sa atin, hindi magkukulang. At ang supply niya, paulit-ulit kong sinabi, quality. May kalidad. Ang dami ko na hong narinig na nagsabing ganito. Ilang buwan na ang lockdown. Naka-receive naman kami ng bigas, sabi nung iba. Although yung iba nakatanggap ng bigas, may quality. Pero mga kapatid, merong mga nakatanggap ng bigas na sabi nila, hindi nga namin masaing to eh. Parang hindi pagkain ng tao. So yung kalidad, the Lord, mga kapatid, will not withhold any good things para sa kanyang mga anak. Pagka siya ang supplier, quality ang isusupply. Pagka siya ang supplier, hindi tayo magkukulang. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, more than we can ask for, more than we can imagine, God is able to give or to do more exceedingly, more abundantly. Ang ganda, no? Now to Him who is able, take note mga kapatid, He is able to do immeasurably more than all we ask. Yung ating hinihingi or imagine, according to His power that is at work within us. And take note mga kapatid, our God, our Lord and Savior Jesus Christ is the Lord, meaning He is the all-powerful one. Walang power na pwedeng mag-match sa power ng Panginoong Hesukristo. Every knee shall bow in the name of Jesus in heaven, on earth, under the earth, and every tongue that shall confess that Jesus is Lord. He is the most powerful one. Sabi, according to His power that is at work within us, God is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. And so again, mga kapatid, if God is our supplier, we have enough. More than enough. At dalayan ko, mga kapatid, na lagi nating pakaisipin. Sa panahong ito, meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan, at kung tayo'y nagigipit, andyan siya para hawiin ang daan upang ang kagipitan ay ating malakpasan. Andyan siya kung tayo'y nabibigatan, tutulungan niya tayong pasanin ang anumang bigat na ating kinakarga. Andyan siya kung sa panahon na tayo'y hirap na hirap at hindi makatayo, itatayo niya tayo. Andyan siya upang kargahin tayo sa panahong hindi natin kaya. With God, we are complete. We have more than enough. At sa pagkakaloob sa atin ng ating Diyos, ng ating mga pangangailangan, dalangin ko rin mga kapatid sa Panginoon, na tayo rin naman, kagaya ni Elisha, ay maging channel ng kanyang blessing. Huwag nating sasarilinin lang yung mga biyaya at pagkapapala, magagandang bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Alam nyo, may mga bigla-bigla na dumarating, merong hindi naman mangyayari kung hindi aalaw ng Panginoon. Halimbawa, ngayong umaga, pagdating ko, nagpark ako ng sasakyan. Pagbaba ko ng sasakyan, bigla na lang may isang lalaki na
tinawag ako pastor. So alam niya, pastor ako. At nagsabi siya ng kanyang pangangailangan. Pinupuri ko ang Diyos. Hindi ko na ibigay lahat ng amount na hinihingi niya. Pero meron akong konti na sa isip ko, lalo pa ito yung message na ibabahagi ko, nakarating siya, nakaharap ko, humihingi ng tulong. Of course, tinanong ko, para saan? Hindi ka naman yung basta bigay ka ng baka nanlolo ka eh. Be wise din naman. Ang ipinagpapasalamat ko, alam niyo yung damdamin ko, ang saya, ang gaan. Nung nag-abot ako ng konti, dahil meron naman ako. No? Although again, hindi ganun kalaki, hindi ganun karami, at hindi ko rin naman masasabing hindi ako nangangailangan. Of course, lahat tayo in need. Pero, meron naman tayong maitutulong kasi may binigay sa atin ng Diyos kahit papano. Yun ang sinasabi ko. Na kung tayo'y binibless ng Panginoon, kagaya ni Elisha, tayo maging selfish. Huwag tayong parang nag-alulod na sahod lang ng sahod. Maging channel din naman tayo ng blessing para sa iba. And the more we allow ourselves to become a channel of blessings of God to other people, all the more, mga kapatid, we will be blessed. And all the more, the reality, makikita natin yung pagiging sapat sa Panginoon. Yung pagiging higit sa sapat. With God, mga kapatid, we are complete. With God, we have more than enough. At alam nyo, yung konti na ating ibibigay, sabi nga ng isang song, gusto ko yung song eh. Huwag nyo nalang ipakanta sa akin. Is bahagi ng song, little becomes much when placed in the Master's hand. Yung ating ibinibigay na sa tingin natin, konti lang naman. Pero yun ay binigay natin, taus-puso, at yun ay quality na ibinigay natin. Yung konti na yun, marahil sa tingin natin, ay nagiging malaki. At nakakagawa, nagbubunga ng very significant, mga kapatid, sa iba at sa atin. Nagbubunga ng very, very significant small things when placed in the Master's hand becomes much. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat pinaalalahanan mo kami ngayong umaga na sa iyo kompleto kami. Nasa iyo ang tugon ng lahat ng aming pangangailangan. And Lord, tulungan niyo po kami na ma-realize namin itong katotohanan ito. Mag-sink in sa aming isip, sa aming kalooban, malalim yung impression, yung pag-sink in ng katotohanan ito na kami, Panginoon, sa iyo, we have more than enough. At dahil sa ganong katotohanan, pwede naming ma-overcome lahat ng mga triggers para kami mag-worry. Pwede naming ma-overcome, malagpasan ang anumang kagipitan na aming dadaanan sa buhay. Pwede kaming maging victorious sa lahat ng hamon ng buhay. Pagpalain niyo ang mensaheng aming pinagsalusaluhan at Panginoon, maging instrumento nga ito sa aming mas mainam, mas kaaya-aya at mas mapayapang pamumuhay. At magdaan din ito, maging daan din ito upang kami lalong malapit sa iyo at ikaw ay patuloy naming paglingkuran na may kagalakan at panampalatayanan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen.
Mga kapatid, magandang umaga pa muli sa inyong lahat. Kayo nandiyan dyan sa inyong tahanan. Miss na miss ko na kayo. Nami-miss ko kayo na makasama sa face-to-face worship. Pero mga kapatid, mag-taste muna tayo. Hindi pa ho tayo pinapayagan na magkasama-sama, magkaroon ng congregational worship. So enjoyin na lang natin itong ganitong pamamaraan ng ating sama-samang pagsamba. Nandyan kayo sa inyong tahanan at kasama ko na nagwo-worship habang ako ay live na nandito sa Day by Day Church San Pedro. And so, i-announce na lang po, kung sakaling dumating na yung panahon pwede na ho tayo magsama-sama, ay agad makakarating sa inyo ang balita, mga kapatid sa Panginoon. And kayo po ay patuloy ko pong pinaalalahanan na kung kayo'y lalabas, mga kapatid, mukhang hindi ho bumababa yung ating mga nagiging positibo sa coronavirus na ito. Kaya patuloy tayo mag-ingat. Kung hindi ho kailangan lumabas ng bahay, better stay home. At nakita nyo naman ho sa news, talaga naman medyo nakakakaba, nakakatakot pagka tinamaan po tayo ng coronavirus. Mas maganda ho yung nag-iingat at yung mga precautionary measures ay dapat po nating i-apply. Kung lalabas, naka-face mask, no, yung face shield, social distancing, napakahalaga mga kapatid sa Panginoon. At yung pag-inom ng vitamin C, yung pagmumumog ng mainit na tubig with salt, yung alcohol, no? Paglilinis, lahat po i-apply po natin yan. Okay po? So, again, ingat po kayo mga kapatid at lahat kayo keep safe mga kapatid sa Panginoon. At yung pong mga kaloob ninyo na gusto nyo hong dalhin dito po sa church, feel free ho na dalhin ninyo. Pwede ho anytime, any day. Narito po si JR para ho yun hong inyong ihuhulog sa box na inyong mga offering ay maihatid po sa atin po mga treasurer, sa finance personnel po natin. Or, eto ho, ipa-flash sa ating projector yung account name na pwede nyo hong paghulugan, pagdeposituhan. Si Sister Elizabeth Cinco at si Sister Cherry Ann O. At yan po ang ating account number, RCBC 75905585563. Yan nyo po pwedeng i-deposit ang inyo pong tithes and offering. Okay po? Sige ho, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, idinadalangin ko po sa iyo ngayon ang aking mga kapatid. Patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo pong pag-igtingin ang relasyon, pagmamahalan ng bawat magkakapamilya. Dinadalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid ay iligtas mo sa anumang aberya, anumang kaguluhan sa buhay. Iligtas mo sila, Panginoon, sa matitinding karamdaman, lalo, Panginoon, sa karamdamang dulot ng coronavirus. And Father, sino man sa mga kapatid ko ngayon ang nanghihina, palakasin niyo po. At kung sino man yung may karamdaman, in the name of Jesus, bigyan niyo po ng kagalingan. And Father, isupply niyo rin, according sa message namin pinagsalusaluhan, nananampalataya kami na isusupply mo ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Sino man sa mga kapatid namin ngayon ang nangangailangan ng added financial blessings, Panginoon, ikaw po magkaloob ng dagdag na income. Yung negosyo, sino man sa aking mga kapatid ang mayroong negosyo, i-prosper mo po ang kanilang negosyo. Yung mga naghahanap ng trabaho, Lord, i-guide niyo po sila sa lugar kung saan sila makakakuha ng source of income. And Lord, dinadalangin ko rin po na patuloy niyong i-bless ang church, ang Day by Day San Pedro.
Patuloy kaming maging daluyan ng iyong biyaya at pagpapala sa mga kababayan namin na nandito sa San Pedro. Daluyan mo kami ng iyong blessing. I-bless niyo po ang church na ito. At inihiling ko rin, aming Panginoon, na ang bawat isa sa amin sa kabila ng nangyayari ay patuloy pa rin tumibay ang pananampalataya at patuloy kang mapaglingkuran namin sa paraan na kaya naming gawin using our respective spiritual gifts, talents, at yung mga resources na binigay niyo po sa amin, magamit namin para makapag-minister kami sa mga taong makakasalamuhan namin. At ngayon, Ama, igawad niyo sa amin ang iyong mayamang bendisyon, ang iyong mayamang pagpapala. Mga kapatid, sa Diyos na makapag-iingat sa bawat isa sa inyo, sa Diyos na kaya kayong puspusin ng kapayapaan, ng kagalakan, sa Diyos na kaya kayong iligtas sa anumang tangka ng kadiliman, kaya kayong iligtas sa gawa maging ng masasamang tao, kaya kayong iligtas maging sa karamdamang dulot ng coronavirus na ito, sa ating Diyos na lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin, na wala rin namang inisip kundi ang ating kabutihan. Sa Diyos natin, mga kapatid, ay akin kayong itinatalaga, ipinagkakatiwala sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, let's be more loving. Be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day, we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, into Jesus' hands, day by day, into Jesus' hands, into Jesus' hands, into Jesus' hands, day by day, I walk a little closer to my Lord, day by day, day by day, day by day, I walk a little